Nakangiti ako noong kumaway ako kina Kuya Sik at Maxon, na siyang naghatid sa akin ngayon dito sa bahay. Nang matano ko na nasa malayo na ang sasakyan ng mga ito, ay saka pa lamang ako tumalikod, para pumasok na ng bahay. Napabuntong hininga pa ako, dahil alam ko na hindi ko na naman maiiwasan si Greg. "Where have you been?" Bungad sa akin ng isang boses mula sa madilim na bahagi ng gate. Ay halimaw. Gulat na reaksyon ko na napahawak pa sa aking dibdib. Sinaman ko ng tingin si Greg. "Bakit ba nanggugulat ka dyan ha Greg? Where have you been?" May diin sa boses na tanong na naman nito sa akin. Wala ring emosyon ang mukha nito, habang nakatingin sa akin. "Are you dating that man?" Tanong pa nito habang magkasalubong ang mga kilay. Napamaang naman ako. Ano namang klaseng tanong yun? "Wala kang pakialam," sagot ko dito, bago nagsimulang maglakad papasok ng bahay. "I'm your husband Mira. You already have husband, so you can't date someone else," wika ni Greg na nagpatigil sa akin sa paglalakad. Tumingin ako dito. "Stop pretending Mr. De Leon," wika ko dito habang pilit na nilalabanan ang mga luha ko, na huwag tumulo, pero nabigo ako. Mayroon pa ring butil ng luha na sumuwi sa akin, at kumawala sa aking mata. Napakunot noo si Greg. "What are you talking about?" "I knew it," panimula ko. Nararamdaman ko na ang paninikip ng dibdib ko, at alam ko na anumang oras ay maiiyak na ako, pero nagpatuloy pa rin ako. "Hindi mo naman talaga ako asawa eh, you didn't sign the contract. Hindi mo pinaregistered ang kasal natin, hindi mo naman talaga ako asawa." Sagot ko dito na hindi na napigilan pa ang mapahagulgol. Mabilis ko itong tinalikuran, para hindi na nito makita ang pag-iyak ko. Patuloy na humahagulgol na tumakbo ako papunta ng aking kwarto. Nang makarating ako sa aking kwarto, ay hindi ko pa rin mapigilan ang paghagulgol. Napapanguso na nga ako dahil basang-basa na ang dalawa kong braso na ginawa kong tissue. Lalong lumakas ang hagulgol ko dahil sa frustration. Naiinis na damapa na lang ako sa aking kama, at isinubsob ang mukha sa unan. "I hate you Greg. Greg POV. Nakakailang buntong hininga na ako, at kanina pa ang subok ko na tapusin ang lesson plan na ginagawa ko, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin iyon matapos-tapos. Napatitig ako sa aking laptop, kung saan naroon ang ginagawa kong lesson plan. I take a deep sigh for the nth time. Napasandal ako sa headrest ng aking kama, at napatingala sa kisame. Hindi ko maiwasang isipin ang reaksyon kanina ni Mira. I tried to close my eyes to erase her crying face inside my mind. "I can't sign the contract bro. What if your sister find another man? What if she will like someone else? What about her dream? Then make her like you. Stay by her side and make her dreams come true with you. Please Greg, promise me to take good care of my baby girl." "I can't promise." Nagmulat ako ng mata, pagkatapos kong maalala ang pag-uusap naming iyon ng kapatid ni Mira. Napabuntong hininga ako, bago umalis ng aking kama para lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko ng aking kwarto, ay dumiretso ako ng kusina, para uminom ng malamig na tubig. Napakunot noo ako noong mapansin ko na mayroong kumakain. Napatigil ako sa pag-inom ng tubig, at nagsimulang lumapit dito. Napabuntong hininga ako, at mahinang napaasek noong makita ko na si Mira yung tahimik na kumakain. Lihim akong napangiti. "She do sleepwalking again. Why are you still awake son?" Bungad ni Mom sa akin noong pumasok ito ng kusina. Agad na tumuon ang tingin nito kay Mira na ngayon ay patuloy na kumakain. Napaasek pa ito ng mahina. "You got a weird wife." Wika pa nito na tumawa pa ng mahina, na siyang hindi ko inasahan dito. I feel relieved. "Weird but cute mom," wika ko naman na hindi rin mapigilan ang sarili na mapangiti. Napailing-iling naman si Mom, bago kumuha ng 2 mug para magtimpla ng kape. Tumabi naman ako ng upo kay Mira, na patuloy pa rin sa pagkain. Ayoko itong gisingin dahil baka hindi na naman ako nito pansinin. Napabuntong hininga ako. "Do you think I still have right to interfere on your life now son? After neglecting you before?" Tanong sa akin ni Mom na inilapag na sa harapan ko ang tinimpla nitong kape. Malamlam ang mga mata nito, na halatang nagsisisi ito sa ginawa nito sa akin noon. "Tubig. Pahinging tubig."
Bilis, yummy. Agaw pansin sa akin ni Mira, dahilan para hindi ko masagot agad ang tanong sa akin ni Mom. Mabilis akong kumuha ng tubig, para ibigay iyon kay Mira, nalalayan ko pa ito sa pag-inom. Nang mapansin ko na pamipikit na ang mga mata ni Mira, ay mabilis kong inilapag ang hawak kong baso, para saluhin ang ulo ni Mira sa aking balikat. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako pwedeng mawala sa tabi ni Mira, kapag natutulog ito ay ang takot ko na madisgrasya ito, dahil kung saan-saan na lang ito bumabagsak o nauuntog. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Mom, na ikinatingin ko dito. Napansin ko na pinagmamasdan nitong mabuti si Mira. I can say that you are right son. She's cute. Wika ni Mom na ikinangiti ko. Hindi rin ako makapaniwala, kaya napakunot-noo si Mom. What? Do you like her Mom? Sabik na tanong ko pa dito. Natawa naman ng mahina si Mom. Humigop pa muna ito sa tinimpla nitong kape. I didn't say that son. I still like Hanky for you. Her age is not far from you, and she's our business partner. Mom. You can't tell if she's perfect for me, just because of those matters. What I feel is the most important, putol ko sa iba pang sasabihin ni Mom. Napabuntong hininga pa ako. Sinasabi mo ba na may gusto ka na sa kanya? Tanong naman sa akin ni Mom, na napatingin pa sa gawin ni Mira, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa aking balikat. Nagawa ko pang himasin ang malambot na buhok ng asawa ko. Bahagya lang ngumiti si Mom noong hindi ko nagawang sagutin ang tanong nito. I'm sorry son. I think I have no right to interfere on your life, after what I've done to you. You can still interfere on my life Mom, because you are still my mother. Nothing can change that, and I know that you are doing this for my own good. I still need you Mom. Wika ko kay Mom. Napatungo ito sa tinimpla nitong kape sa mug, at sinimulang paikot-ikutin ang naroong kutsara. And don't feel sorry for what you've done to me Mom, because that's where I became a better person. And neglecting me that time is the best decision you've made Mom, because I meet this person beside me. Dagdag ko pa, nagulat ako noong tumayo si Mom para yakapin ako. Narinig ko rin ang mahihina nitong paghikbi, habang yakap-yakap ako. I'm sorry son, bulong nito sa akin, habang hinahalik-halikan ako sa ulo. Napangiti ako ng bahagya. I can't entrust my company to you again Greg because of you, because of your decision, everything are ruined. Nang dahil sa'yo muntik nang mawala ang lahat. Be thankful to Hanky parents for saving our company. Malinaw pa rin sa isip ko na sabi sa akin noon ni Mom. Hindi ko naman ginusto noon na malugi ang kumpanya. Masyado lang akong nagtiwala sa mga staffs ko noon, na hindi ko inasahan na pagnanakawan lang ang kumpanya. Wala akong anak na katulad mo. I don't want to see your face again, lumayas ka. Wika pa noon ni Mom, kaya nagawa kong umalis sa bahay. Umalis ako noon sa bahay nang walang-wala, dahil hindi rin naman hinayaan ni Mom noon na may madala ako na kahit ano. I have nothing until I met Mira brother. Ito ang tumulong sa akin para makasurvive. We survive and dream together. Naisipan rin noon ng kapatid ni Mira na pag-aralin ulit ako, na hindi ko naman tinanggihan. Ito pa ang pumili ng course ko noon. Hindi naman sa akin big deal ang course na kukunin ko, dahil tapos ko naman na ang kurso na gusto ko. We both take education course in the end. Teaching is not really my passion, because I'm into business but I learned to love this profession. Mahalaga sa akin ang pagtuturo, dahil ang kapatid ni Mira na naging best friend ko na rin, ang siyang nagpakilala noon sa akin. Please stop saying sorry Mom, because I owe you more. Pagpapakalma ko kay Mom, habang hinihimas ko ang likod nito. Hindi ko rin naman masisisi ito, dahil sobrang iniingatan nito ang kumpanya namin. Dahil iyon na lang ang iniwan sa amin ni Dad bago ito pumanaw. Mira POV. Nakangiti ako habang sinasamahan si Madam palabas ng gate, kung saan may naghihintay ditong sundo. Pauwi na daw kasi ito, kaya naman nandito ako para ihatid ito, at para maayos na makapagpaalam dito. Bumaling ito sa akin noong nasa tapat na ito ng sasakyan na susundo dito. Please take good care of my son Iha. I'll entrust his happiness to you now.
Nakangiting wika pa nito sa akin, na bahagya kong ikinagulat. Paano po si Hanky? Hindi po ba't siya po ang gusto niyo? Naguguluhan na tanong ko dito. Tumawa naman ito ng mahina, na nagpakunot sa aking noo. Yes she is, but I can't change my mind iha. And I respect my son's decision. Asawa ka na rin naman ng anak ko, kaya wala na akong magagawa. Sa tingin ko naman ay magiging mabuting asawa ka sa anak ko, wika nito dahilan para lalo akong maguluhan. Pero madam hindi po ako totoong asawa. Call me mom baby Mira. By the way, I have to go, putol ni madam sa sinasabi ko. Natigilan pa ako dahil niyakap ako nito. Bumitaw din naman agad ito sa akin, at nginitian ako bago pumasok sa kotse nito. Napakaway na lang ako dito, habang tinatanaw ang papalayo nitong sasakyan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ikinilos ngayon ni madam. Nagtataka rin ako kung bakit hindi dito sinabi ni Greg, na hindi naman talaga ako asawa nito. Napabuntong hininga na lang ako. Nang mawala na sa paningin ko ang sasakyan ni madam, ay pumasok na rin ako sa bahay. Sabado ngayon kaya nandito lang ako sa bahay, at walang ginagawa. Tumuloy ako sa kusina para kumain ng agahan. Hindi na nagawang kumain ni madam, dahil kailangan na daw kasi ito sa kumpanya. Napatigil ako papasok ng kusina, nang mabutan ko mula roon sina Greg at Hanky, na masayang naghahain ng mga pagkain sa lamesa. Napansin ko pa na halos magkadikit ang katawan ng mga ito, dahil lumalapit dito si Hanky. Nang makita ko na nagkadikit ang kamay ng dalawa, dahil nagkasabay ang mga ito sa pagdampot ng kutsara, ay agad akong tumalikod. Sobrang pagkainis ang bigla kong naramdaman. Kainis ka Greg, I hate you. Inis na bulong ko sa aking sarili, habang nakakuyom ang mga kamay, at pinipigilan ang mapaluha. Maglalakad na sana paalis nang marinig ko naman ang boses ni Greg. Mira, tawag nito sa akin. Pinakalma ko muna ang aking sarili, bago lumingon dito. Muling bumalik ang pagkainis ko noong makita ko na nilalagyan ni Hanky ng pagkain ang plato ni Greg. Nakaalis na ba si Mom? Tanong sa akin ni Greg, na ikinabalik ng atensyon ko dito. Bakit ako ang tinatanong mo? Bakit hindi si Madam? Tanungin mo si Madam kung nakaalis na siya, dahil hindi naman ako yung umalis. Pambabara ko dito, dahilan para panangkitan ako nito ng mata. Alam ko na naiinis na ito sa akin, pero mas naiinis ako ngayon dito. What's with you? You've been acting like this for days, and it makes me pissed off. Halata sa mukha nito na naiinis na ito. Alam mo na ang dahilan. You lied to me. At bakit ba nandito pa yung babaeng yan? Nakanguso na tanong ko pa dito, habang nakatingin kay Hanky na napatigil sa ginagawa nito. Itinuro nito ang sarili, habang pidyo ang tawa na lalo kong ikinainis. Me, do you have any problem with me? Nakangiti na tanong pa sa akin nito. I feel insulted. Oo, ayaw mo sa akin kaya ayaw ko rin sayo. You are my problem. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ka pa lalo na ngayon na wala na dito si Madam. You are intruder here and Mira stop it, suway sa akin ni Greg, habang salubong ang mga kilay. Napanguso naman ako, dahil nagsasabi lang naman kasi ako ng totoo. What? Intruder? What are you talking about? Salubong din ang mga kilay na tanong sa akin ni Hanky. Halata sa mukha nito, na masyado itong naapektuhan sa mga sinabi ko. I'm just telling the truth. Masaya naman kami ni Greg, noong wala ka pa dito pero nagulo ang lahat noong. Naputol ang iba ko pang sasabihin, noong malakas na tumawa si Hanky. Napakunot noo ako. You must be kidding me. Ako pa talaga ang nangguluha. You are the one who entered the stage suddenly. Matagal na akong kilala ni Greg, mas matagal pa sayo. You ruined everything. And can you stop? Enough Hanky. Don't say anything harsh to her, because. Don't stop me Greg, because you both should stop. Stop pretending that you care for her. Because of her brother. Let her alone and be independent, putol ni Hanky sa sinasabi ni Greg. Pakiramdam ko ay parang may kutsilyong bigla na lang tumarak sa aking dibdib. Napayuko ako nung bumaling sa akin si Hanky. Tumawa ito ng mahina. I'm not done yet. You should also stop pretending like you are Greg's wife, because you are not.
You are so pathetic and... Hindi na naituloy ni Hanky ang iba pa nitong sasabihin, dahil bigla na lang sinuntok ni Greg ang lamesa, dahilan para lumikha iyon ng ingay. Nagulat ako sa ginawa nito, pero mas tumatak sa akin ang sinabi ni Hanky. Nanikip bigla ang dibdib ko. Naramdaman ko rin ang panunubog ng mga mata ko. She is right. I told you to stop. Galit na wika pa ni Greg kay Hanky. But Greg, shut up. Putol ulit nito sa iba pang sasabihin ni Hanky. I don't want to hear your voice, dagdag pa ni Greg. Nagsimula na rin akong tumalikod, dahil pakiramdam ko anumang oras, ay maiyak na naman ako. Nagsisisi na ako ngayon na kinalaban pa si Hanky, na alam ko namang mas nakakalamang sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang mapaluha. Mira, tawag ni Greg sa akin. I want to be alone, wika ko dito na hindi na napigilan pa ang mapahikbi. He is not my husband and I'm not his wife. But we need to talk. I need to. I don't want to hear. Putol ko sa iba pa nitong sasabihin, bago mabilis na pumunta ng aking kwarto. Pagkatapos kong magmumok sa aking kwarto, ay naisipan ko pa ring bumangon sa aking higaan. Napasinghot pa ako dahil sa sipon, na nakuha sa sobrang pag-iyak. Tiningnan ko ang aking mukha sa salamin. Napansin ko na namamagana naman ang aking mga mata, pero kailangan ko iyong baliwalain, dahil nagugutom na ako. Kanina pang umaga ako hindi kumakain, kaya hindi na ako magtataka kung nagrereklamo na ngayon ang tiyan ko, lalo na ngayon na gabi na. Napabuntong hininga na lang ako. Nang matapos kong ayusan ang aking mukha, para itago ang namumugto kong mata, ay lumabas na ako ng aking kwarto, para pumunta ng kusina. Pagkarating ko doon ay agad akong naghanap ng pagkain para maghapunan. Nagsisimula pa lang ako kumain, noong galit namang pumasok ng kusina si Hanky. You witch! Sigaw nito na ikinatingin ko dito. Agad ko rin namang binawi ang tingin dito, para bumaling sa aking kinakain. Nagulat na lang ako noong may malamig na tubig na tumapon sa aking ulo. Napatingin ako dito. Ano bang problema mo? Galit na tanong ko kay Hanky, na siyang bumuhos ng tubig sa aking ulo. Napatayo pa ako sa aking kinauupuan dahil sa gulat. Hawak pa nito sa kamay ang pitchel na pinaglagyan ng tubig na ibinuhos nito sa akin. Don't ignore me if I am mad witch. Nanlilisik ang mga mata na sagot naman ni Hanky. Natawa naman ako ng mahina. I don't care if you are mad, baliwala kong wika dito bago ito tinalikuran. Ayokong makipagtalo dito, dahil hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga sinabi nito kanina. Hindi pa man ako nakakahakbang palayo dito, ay naramdaman ko na ang paghigit nito sa buhok ko. Ano ba? Gulat na reaksyon ko dahil sa ginawa nito. Naramdam ko ang pagsakit ng aking anit, dahil sa pagkakasabunot nito sa akin. Huwag na huwag mo akong tatalikuran. Bitiwan mo ako, wika ko dito. Pero lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakasabunot sa aking buhok. Napangiwi ako dahil sa sakit. I won't do that. Ikaw ang dahilan kung bakit pinapalayas na ako ni Greg dito. Kasalanan mo ito. Galit na wika ni Hanky, at parang wala sa sarili na sinimulang sabunutan ako ng paulit-ulit. Nataranta ako bigla sa ginawa nito. Bitiwan mo ako. Sigaw ko dito lalo na noong maramdaman ko na napapatama na ang katawan ko sa kung saan-saan. Nasasaktan na rin ako sa sabunot nito. Pakiramdam ko ay maiiyak na ako dahil sa sobrang sakit bitaw. Bitawan mo ako Hanky. Pakiusap ko dito, pero parang wala itong naririnig na patuloy na sinabunutan ako. Witch! Paulit-ulit na sigaw ni Hanky, habang sinasabunutan ako. Noong maramdaman ko ang pagkalmot nito sa braso ko, ay parang biglang bumangon ang aking galit, at ang nais na protektahan ang aking sarili. Galit na hinarap ko si Hanky. Sinimulan ko na ring gumanti sa sabunot dito. Ikaw ang witch. Ikaw ang slut. Ikaw. Paulit-ulit na sigaw ko dito, habang buong lakas na gumaganti sa sabunot nito. Stop. Stop it. Sigaw naman ni Hanky noong madaganan ko na ito, at halos hindi na ito makaganti ng sabunot sa akin. Hindi pa ako tapos. Sigaw ko naman dito habang galit na sinasabunutan ito. Hindi ko na rin mapakalma ang sarili ko, dahil sa sobrang galit. Mira, narinig kong galit na sigaw ni Greg, bago ko naramdaman ang paghigit nito sa braso ko para makalayo kay Hanky. What on your mind Mira?
Are you trying to hurt her? Galit na tanong sa akin ni Greg, noong makarating kami sa poolside sa likod ng bahay. Hindi agad ako sumagot sa tanong nito, dahil pinakalma ko muna ang aking sarili. Nang maramdaman ko na kalmado na ako, ay saka ko palang naramdaman ang pagsisi sa ginawa ko kay Hanky. I'm sorry. Nagawa ko lang naman kasi yun, dahil siya ang unang nanugad sa akin. That is not the case, Mira. It's not the case if she is the one who insisted the fight or not. You should avoid or ignore. Avoid. Ignore. Para ano? Para hayaan na saktan ako. Putol ko sa sinasabi nito, dahil muling bumangon ang galit ko. Pakiramdam ko ay mas nasaktan ako sa sinabi nito, kaysa sa sabunot sa akin ni Hanky. Siya yung mas matanda sa amin, kaya dapat siya yung hindi basta na lang nanunugod sa akin. Age doesn't matter here. Ikaw yung may malawak na pangunawa dito, Mira, kaya dapat hindi mo siya pinatulan, inis na wika ni Greg na lalo ko ring ikinainis. Porket may malawak na pangunawa, hindi na pwedeng lumaban. What if I'm also lack of understanding? Bakit ba parang siya lang ang iniisip mo dito? Are you with her? Siya ba ang kinakampihan mo? May gusto ka ba sa kanya? Sunod-sunod na tanong ko dito. Hindi ko maiwasang masaktan sa katotohanan na si Hanky ang kinakampihan nito. Nagkamaang na tumingin sa akin si Greg. What's with your questions? Bakit ka ba nagkakaganyan, Hamira? Bakit ba parang galit na galit ka kay Hanky? Dahil gusto kita. May gusto ako sa'yo, Greg, wala sa sarili na nasabi ko rito dahil sa sobrang inis. Napakunot noo ito.